Kulay na dapat mong iwasan sa 2026, malas. At paano nga ba malalaman kung ang tahanan ninyo ay mayroong mga malas na enerhiya? Ito po ay mula sa comment ni Ma'am. Ayon sa kanya, paano ba malalaman kung mayroong nagsumpa sa iyo? Kung minsan po kasi, hindi lamang dahil sa may nagsumpa sa inyo, kaya kayo minalas. Minsan po, ito ay hindi sinasadya at nasa paligid mo ito. Meron kang po pwedeng gawin. May mga bagay ka na pwedeng ilagay sa bawat area ng tahanan mo para malaman mo kung may nagre-reside na negative energies doon. Mamaya po pag-usapan natin yan, paano ninyo gagawin yung pamamaraan na yan para ma-test ninyo kung may malas na enerhiya ba sa bahay ninyo. At para po doon sa pinakamalas na kulay na dapat mong iwasan sa 2026. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Sa lahat po ng gusto mag-send ng kanilang super thanks, yan po ay welcome at thank you in advance. Meron po tayong super thanks niya sa baba. At sa lahat po ng nais mag-join sa membership ng ating channel, yan po ay welcome din. Kulay na dapat mong iwasan, mamalasin ka. Ang 2026 o ang Year of the Fire Horse ay mayroon pong chart. Sa chart na ito, makikita natin kung ano yung mga kulay na pwedeng magdulot ng swerte sa atin o mga kulay na mayroong benepisyo para sa atin. At dito rin ay makikita natin kung ano yung kulay na dapat natin iwasan o bawasan. Dahil maaari itong magdulot ng grabing kamalasan sa mga taong gumagamit ng sobra-sobra nito. Ito po ay ang kulay na earth colors. Halimbawa niyang earth colors ay ang beige, brown, o anumang uri ng earth colors. Hindi po pwede na suotin ito ng sobra-sobra dahil aakit ito ng grabing kamalasan para sa taong gumagamit nito. Ganon din sa mga tahanan. Kahit pa ito yung lucky colors ng area ninyo, kailangan po balansehin ang paggamit nito o konting-konti lamang dahil aakit ito ng kamalasan sa iyo at ito ay ibinabase sa taon. Okay po? So, ganun din sa mga zodiac sign. Kung ikaw, halimbawa po, ito ay lucky colors mo, kahit na ito ay lucky colors mo, kinakailangan mo itong bawasan or balansehin. Kung hindi naman ito kinakailangan suotin, huwag mo nang suotin. Dahil habang ito ay ginagamit mo, napapataas po ang tsansa na magkaroon ka ng iba't ibang uri ng challenges. Pwedeng magkaroon ng competition at magdudulot ito ng kamalasan sa iyo. Diba? So sa 2026, iwasan ang sobra-sobrang paggamit ng earth colors kahit ito pa ang lucky colors mo. Diba? Pwede itong gamitin sa pinakamaliit na porsyento ng kulay. So, ibig sabihin, kung ito ay kulay na ng sapatos mo, huwag ka nang magsuot ng damit na may ganitong kulay. Kailangan po balansehin ito ng mga kulay na makakapagpabalanse sa kanya, kagaya ng metal colors. Pwede rin ang blue colors, pwedeng pambalanse yan sa earth, at iwasan po na pagsamahin ang earth at fire colors dahil lalakas ito. Mas magdudulot ito ng grabing kamalasan or aakit ito ng mga malas na enerhiya para sa iyo. So kung ito ang paborito mo sa 2026,
Hindi po tinitingnan kung ito ay suwerte sa'yo or kung ito ay malas sa'yo. Ito po ay para sa lahat. Dahil ang taon po mismo ay mayroong sobra-sobrang earth colors o earth energies. Kinakailangan po kapag ganito na sobra-sobra ang earth energies o ang earth colors, kinakailangan balansehin mo ang paggamit dito. Dahil kung hindi, dito magmumula ang iba't ibang uri ng kamalasan sa iyo. Okay po? Palagi pong tatandaan, lagi nating alamin kung ano ang maidudulot ng kulay na sinusuot natin sa araw-araw. Ang bawat kulay po ay mayroong epekto sa bawat isa, depende sa taon ng inyong kapanganakan. Okay po? Sa mga nais pong malaman kung ano yung lucky colors nila base sa kanilang kapanganakan, may super thanks po tayo sa baba, mga madam, mga sir, kung nais ninyo. Kapag nag-send po kayo ng super thanks, ilagay nyo na rin yung kapanganakan ninyo para makita natin kung ano yung lucky colors ninyo base sa inyong kapanganakan. Okay? At palagi nyo pong tatandaan, hindi lang ito para sa kasuotan ninyo, maging sa tahanan ninyo. Okay? Yung mga doormat ninyo, yung mga kulay ng kortina ninyo, maging sa bedsheet po ninyo, o yung kulay ng throw pillow ninyo, kailangan pong balansehin ninyo mga madam, mga sir. Kung minsan po yung kulay ng sofa natin talagang earth colors na, lagyan na lang natin yan ng cover. May mga pang-cover naman po sa mga sofa para hindi nakalabas yung earth colors niya. So may mga pwede tayong gawin, lalo na kung yan talaga yung kulay ng halimbawa po yung higaan o kaya yung sofa po, lagyan niyo po ng cover para hindi siya nakalabas. Okay? At ganun din sa mga doormat po. Huwag niyo munang gagamitin kung may doormat kayo na earth colors, palitan niyo po muna at itabi niyo muna dahil sobra-sobra po ang earth colors ngayong 2026. Okay po? Maaaring umakit yan ng iba't ibang uri ng kamalasan at aakit yan ng mga tao na magdudulot ng kamalasan sa iyo. Yun yung pinakamatindi. Okay po? Hindi lang malas na enerhiya ang maaakit niyan, pati mga tao na pwedeng makilala mo at sa kanila magmumula ang magiging problema mo. So, kaya iniiwasan po kung ano yung kulay na sobra-sobra sa taon. At ito ay naaayon po sa Year of the Fire Horse. Ngayon po, pag-usapan naman natin paano malalaman kung ang tahanan ninyo or kung mayroong nagsumpa sa inyo. Ito po ay mula sa comment ni ma'am. So may pamamaraan tayo para malaman kung yung tahanan natin ay mga malas na enerhiya. Okay po? Una-una po muna, pinakasimple na lang mga madam, mga sir, no, na pwede mong tingnan yung sudden illness. Yung bigla na lang nagkasakit ng matindi-tindi na hindi malaman kung saan nagmula yung sakit or hindi matukoy ano yung sakit. Okay? Sunod, pinakasimple na lang po mga madam, no? Sunod, financial losses. Hindi ka naman dating ganun. Okay ka naman. Bigla ka nagkaroon ng financial problem. Okay? At yung madalas na nababasag yung mga gamit. Okay? At yung pakiramdam mo mabigat sa bahay mo. Pwedeng dahilan yun na merong energies dyan sa bahay mo mismo na pwedeng nagmula sa paligid mo. Okay? Pwedeng sa mga neighboring structures mo dyan or pwedeng sa mga kapitbahay mo mismo. Pwede mong makita po yan kung talagang may negative energies, ito gawin mo. Mga madam, mga sir, kuha ka ng baso. Clear glass, walang nakasulat sa baso. Clear na baso, lagyan mo ng tubig. Kalahati. Okay? Dapat po, hindi siya puno. Kailangan may space pa siya bago mapuno. Okay? Lagpas kalahati or kalahati sa baso. Depende kung malaki yung baso. Pero dapat po malaki-laki ng konti yung baso. Lalagyan po ng 1/3 ng suka, 1/3 na asin. Haluin mo po yun at ilagay mo sa area na sa tingin mo may mabigat kang nararamdaman. Balikan mo sa loob ng 24 hours. Kapag nakita mo na nagkaroon ng ibang kulay o nagkaroon ng bubbles, may negative energies yan.
Ngayon, kapag ganyan lang, pwedeng i-cleansing mo yan. Ang gawin mo, isama mo yung labas ng bahay mo pag nag-cleansing ka. Ito ang pamamaraan. 9 na peraso ng insenso ang gagawin mo. Sisindihan mo yan alas 9 ng umaga. Paikot yan. Okay? Hindi lamang yan para ma-cleanse yung energies, kundi po para maibalik ulit yung energies, yung positive, yung good luck energies na hindi pumapasok sa tahanan mo dahil na-block na nung stagnant energies o yung malas na enerhiya na nakita mo mula doon sa inilagay mo na tubig, asin at suka. Okay? Yung sunod po, yung pinakamatindi sa lahat, yung maglalagay ka ng oil sa mangkok, lalagyan mo ng tubig. Ngayon, kapag naghalo yung dalawa, medyo matindi na yan mga madam. Okay, mga sir, no? Kinakailangan mo nang talagang tumawag ng tutulong sa'yo para i-cleanse yung area mo. Kasi po, hindi na yan kakayanin ng basta-bastang cleansing na lang. Kailangan yung tatawagin mo, kayang magmantra dyan para ma-cleanse talaga yung energies na nananahan na po yan dyan. Kapag ganyan na, yung oil at tubig sumama, nagsama silang dalawa, kinakailangan mo talaga tumawag ng tutulong sa'yo para i-cleansing yung tahanan mo. Okay po? Kasi hindi na yan ganun kadali na gawin na hindi mo o hindi alam kung paano sila i-cleanse at i-aapis. Kasi po, bukod sa kini-cleanse yan, kailangan maibalik din dyan or ma-attract ulit dyan yung energies na hindi nakapasok. So, kailangan tatawag ka na talaga ng marunong nito para matulungan ka. Okay po? So, may mga iba't ibang pamamaraan po para makita mo sa paligid mo kung alin yung nagdulot sa'yo ng kamalasan. Tingnan mo kaagad. Baka naman may kapitbahay ka na mataas ang bahay kaysa sa bahay mo. At baka naman mamaya mayroong mga ah, salamin na bintana na nakatutok sa'yo. O kaya may water tank. O kaya yung mga bubong na naka-triangle shape. O yung mga edges po, yung mga matutulis na kanto ng bubong na nakatutok dyan sa front entry mo, sa front door mo, sa window mo, sa harap, pwedeng doon magmula yung energies na yan. Cutting energies yan, malas yan. At talaga magdudulot yan ng pagbagal sa iyo, maging ang illness po. So yung mga matutulis na bubong, may kinalaman yan sa illness energies na tumutukoy po sa blood. High blood, heart, brain, eyes, yan. Okay? So, depende sa kung ano yung nakatutok sa harapan ng area mo, yan yung maidudulot na energy sa'yo o kamalasan sa'yo. Okay? Yung mga financial drain, tinitingnan kong maigi dyan yung mga nakapaligid na structures. Kasi baka mamaya, hindi mo lang alam doon nagmumula ito. Okay? So, titingnan pong maigi kung sa tingin ninyo, kailangan ninyo ng tutulong sa inyo, tumawag po kayo ng tutulong sa inyo. Kasi po kapag hindi yan na-cleanse or hindi mo na kontra yan, tuloy-tuloy yan na magdudulot ng inauspicious energies sa iyo at ikaw yung mahihirapan. Okay? Sometimes po kasi hindi yan sinasadya, structure yan Okay po? Pero yung mga gawa ng naiinis na kapitbahay sa iyo, pwede mong kontrahin yun kasi energies yun na nagmumula sa anger nila or inis nila sa iyo. Pwedeng kontrahin mo yon ng paglalagay ng pangontra po sa mga sumpa-sumpa kagaya ng atis. Okay? Maglagay ka niyan. Pwede kang gumamit ng kalamansi. Pwede rin ang suha. Okay? May mga suha at kalamansi na wala pong tinik. Okay? Pwedeng ilagay mo yan sa gilid. Huwag mo lang itapat sa front entry or sa front door mo. Pangontra po yan sa mga tao na mahilig magpalipad hangin o yung mga tao na naiinis sa'yo, gustong malasin ka, nakukontra yan ng mga yan. At yung insenso po. At kung may pusa kayo, malaking tulong yun. Sa mga may pusa po dyan,
Ang pusa po, hindi lamang yan kumakain sa tahanan natin. Nilalabanan nila ang mga negative energies na po pwedeng nasa iyo na. Okay? Or halos lahat naman ng pusa na kapag naalagaan mo na, naa-attach sila sa iyo. Kapag nakita nila na merong harm na maaaring mapunta sa iyo, yan po ay tutulungan kanila para matalo yung negative energies na yun. Kaya kung mapapansin ninyo mga madam, mga sir, karamihan sa mga maririwasa ang buhay o yung mayayaman, may mga alaga silang pusa o kaya aso o kaya iba't ibang uri ng pets. Okay po? Iba mga exotic na pets. Kahit po exotic na pets yan, nakakatulong yan sa kanila para ma-absorb nila or maalis nila yung negative energies na po pwedeng tumama sa nag-aalaga sa kanila. So napakahalaga po ng pag-aalaga natin ng pets, paglalagay ng mga halaman na kumukontra sa ganito. Kasi kung ito ay hahayaan mo, magdudulot ito ng grabeng kamalasan sa inyo. Okay po? Ilan lamang ito sa mga po pwede nating tandaan, mga madam, mga sir, para makaiwas po tayo kasi ang kamalasan, hindi yan magsasalita na nandyan na sila sa tahanan mo at magdudulot na sila ng kamalasan sa iyo. Magugulat ka na lang, iba't ibang pangyayari na ang meron sa buhay mo. Okay po? So, simpleng cure lang, malaki ang maitutulong sa iyo. Okay? Sa lahat po na nagko-comments, maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng nanonood, maraming salamat po sa inyo.